Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay ang kapistahan ng dakilang higit na Nazareno. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Nico Ponce. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayon. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. And happy fiesta. Nagpagan natin ang mahal ng Kalino. Hindi man tayo magkapunta sa Quiapo. Alam natin na pagkaraming tao po. Kita natin sa TV, sobrang daming tao. Kaya mainam na karoon din po tayo ng isa dito, posisyon bilang parangal, mahal po ng Nazareno, sa Panginoong Hesus, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin, para sa ating mga sarili, para sa ating pamilya, para sa ating simbahan, sa ating pamayanan, at para sa ating bansa. Ang buong Nazareno po ay kilala bilang napaka miraculous God. At kung naman ang ating nais, naman ang ating mga bithi sa buhay ay ilulog natin sa Kanya. Mga kahilingan, kagalingan, pagkaisa, pagkasama sa mga pamilya, at nawa sa ating bansa. Mga kapatid, gamitin natin ang ating mga kasalanan pag tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat na amin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha o nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukunan. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang tao katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niya kanyang aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ang Espiritu Santo, pagpaso na hanggan. Amen. Magsiyo po mga lahat.
Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo, si Sacerdote Eli. Buong panit na lumuluwa si Ana at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringginin niyo ang inyong kabang-alipin at inyong kahabagan, kung hindi niyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan niya si Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi nalilinig ang kanyang hiling. Sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, pinakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya, lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Hindi po ako tumitigil ng alak. Ako po'y happy-happy at inudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong adik. Inihiling ako po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Pagpatuloy kang mapayapa at nawa ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magpapatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, natindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama pagkatapos. Pinipingan ni Elkanan si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglinis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salang tugunan, ating kong itutugon, Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko kayo ng aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagkapiling niyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating bao, nagsilang ng mga anak. At ang maraming suking ay salungkot na sadla. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumali ng buhay. Maaari ninyong kaming patayin, maaari rin buhayin. Maaari ninyong kaming payamanin o paghirapan. Maaari rin ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapagtatakilan ninyong kaming ng pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanin ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang gustang-gusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po na. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinaguga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinaguga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang sain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang ilaglas ang lahat, kaya sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So mula kahapon, isa ng karaniwang panahon sa ating liturgical calendar. So katatapos lang ang pagdiriwang natin ng Pasko, or the season of Christmas. Officially, it was closed or it ended during the celebration of the baptism of the Lord, kung saan pinagdiriwang natin kahapon. So, ngayon, pumasok na naman tayo sa pagkaraniwang panahon or ordinary time. At marahil magtaka tayo na ilang linggo pa lang pinagdiriwang natin ng maliit na bata na si Jesus. So, 2 weeks after, maririnig na natin na si Jesus ay malaki na. At sa narinig natin sa ating banal na Ebanghelyo, si Jesus ay nagpahayag na ng mabuting balita. Si Jesus ay nangaral, nagpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa ating banal na Ebanghelyo ngayon, narinig natin na si Jesus ay nagpalayas ng mga masamang espiritu. Kaya ni Jesus na magpalayas ng mga demonyo. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Naniwala ba kayo na may demonyo? Tingnan natin ang ating kagubig. Joke lang po. So, demons or the evil are true. No? Totoo na may mga demonyo, may evil spirit. At ito yung mga pinadala ni Satanas upang tayo ay sirain o iligaw tayo ng landas para hindi tayo maka-diretso sa Panginoon. Pero ang mga trabaho naman ng hell, sila naman ang nagbabantay sa atin, sila ang mag-akay sa atin, ilayo tayo sa mga panganib, ilayo tayo sa mga tukso, at akayin tayo sa landas ng katotohanan, sa landas patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon na ipinagdiriwang natin ang listahan
na itim na Nazareno. Ipinakita sa atin na Jesus is a powerful God. Siya ay isang tao katulad natin, subalit siya din ay banal. Siya ay ng Diyos at siya ay nakagagawa ng maraming kababalaghan. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng may masamang espiritu. Siya ay tumulong sa mga may hirap. Pinakita niya sa atin kung ano ang landas patungo sa Ama. Kaya marami po ang nagdibisyon sa buong Nazareno. Siguro na nakita niyo sa TV o sa mga interview. Maraming nagpatutuo na ang kanilang mga kahilingan ay binigay. Katulad ng mga tao may sakit, na kailangan ng kagalingan, mga tao walang direksyon na sa buhay, o maggulo ang kanilang pamilya, sila ay nanalangin sa buong Nazareno. So, especially during Fridays, puno po ang simbahan ng Quiapo. At hindi na lang ngayon sa Quiapo, kahit sa mga iba't ibang mga parokya, mga kapilya, mayroon na rin imahe ng buong Nazareno para hindi na tayo kailangan pumunta sa Quiapo. Hindi, patuloy pa rin ang ating pagdibusyon. Katulad ng inyong ginawa, kayo ay nag-prosesyon at tayo ay nagdaos itong banal na misa. Kaya mga kapatid, nawa ito ay magiging inspirasyon sa atin na never tayong pababayaan ng Panginoon. Maaring may dumating na mga pagsubok sa buhay natin, may mga kahirapan. Ang mainam na natin gawin na tayo ay lumapit sa Panginoon, higpitan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ano man ang ating mga nararamdaman, ilulog natin sa Kanya. At ano man ang nais natin mangyari sa buhay natin, sabihin natin sa Kanya. At diyan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nawa sa pamamagitan ng ating debosyon sa mahal na buong Nazareno, tayong lahat dito sa ating chapel na ay pagpalain ng Panginoon, bigyan ng magandang kalusugan, at tayo ay palaging magkakaisa, mapawa natin ang pagka-hiwa-hiwalay, ang divisyon, maaaring dahil sa iba't ibang paniniwala o dahil sa politika. So we should transcend all these barriers so that we can always be united in our faith, in our devotion to the Black Nazarene. At tayong lahat ay nakayin, hilahin tayo ng buong Nazareno patungo sa kanyang mahal na Ama. Mga kapatid, tayo pa ay tumayo at idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang ating tugon, Diyos na tunay na makapangyarihan, ipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, ipuin mo kami. Ang simbahang naway, patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, ipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway sulong ang kabutihan sa kanyang gobyerno at maging maalam sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpahang pagtingguran. Manalangin tayo sa Panginoon.
Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi mangginawa sa ating buhay mananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit naway maging madaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama namin sa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pagkatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitriyo po ang lahat. Panalangin tayo mga kapatid, upang itong ating pag-aahin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karapanan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming inihahing mga alay upang ang pag-ibig mong aming pinagdiriwang ay siya nawang ngayong pagkasaluhan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Kita sa Diyos sa inyong puso at diwa. nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, kaya naging anak na minamahal. Aming hindi dadaan ang pakinabang, talinod, yaman, para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming sa iyong pagsilang
bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kaya iyong binago kami sa ganap ng pagtangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuni sa iyo na walang ubay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadang. Kita niya yung Espiritu, gayong banal ang kaloob nito pang para sa amin, ay maging katawan ng totoo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan po sa loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagal at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo rin naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, balikan niya ang pinasalamatan, nabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago na hanggang iman. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpagin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Pag-ibig ay ihahin, ilang pagkakinunin, ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami pagsalo-salo sa katawan ng Tutulong Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Onisco naming Obispo, sa lahat ng mga Obispo at mga Parihan at kami lahat na narito ngayon. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahintay na may pag-aasang sila ay muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinapating kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Miring Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang mo ang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay
Sa iyo, Diyos naman, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa't hanggang. Sa tagumpayan mga tagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Buwan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag namin si Jesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, pagpasulanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yes.
Jesus, siyang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga piniliyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapagkinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong binibigay, kami panghidapatin maging kahit sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat. Amen. Magsiluhod mo lahat para sa panalangin kay Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano. O Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano, aking ina at ina ng awa, masdan mo ang aking mga paghihirap. Magdalangabag ka sa akin. Tulungan mo ako alang-alang sa pag-ibig ni Jesus na iyong mahal na anak. Sa iyo ko'y nilalagak ang aking buong pag-asa. Kupkupin mo ako at tulungan sa aking pagdadalaghati. Huwag mong tulungang magkasala ako kay Jesus dahil sa aking kakulangan sa pagpapaunawi. Ikaw na siyang pag-asa ng lahat ay maging pag-asa ko nawa. O libos ng kabutihan, o puspos ng kalwalhatian, o mahabiling kong ina at aking pag-asa. Masdan mo ako na abang makasalanan. Kung hindi mo ako sa sakduluhan, ay mapapahamak ako. Sa iyo ako tumutulog. Huwag mo akong pabayaan kailanman. Ikaw ang nagligtas sa lahat na napagkaawang sa iyo. Iligtas mo rin ako. Sa ilalim ng iyong awa, ako sumisilong. Ikaw ang natakbuhan ng mga makasalanan. O Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano, ikaw ang aking ina. Sino ang kailanman humingi ng iyong tulong na hindi mo dinigin? Ina ng Diyos at aking ina, gaanong pag-asa ang tinatamo ko pagkatapos kong magparating na inaig sa iyo. Ikaw ang aking lakas. Ipagtanggol mo ako at kumkupi. Magdalangabag ka sa akin at iligtas mo ako. O Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano. Magsiyampo ko ang lahat para sa ilang paalaala. Good evening po sa ating pong lahat. Una, nagpapasalamat po ang pamunuan sa lahat po ng nakiisa, nakilahok sa ating pong procession, ating buong Nazareno dito sa ating chapel. Sa pakikipagtulungan po at courtesy po ng ating brother Danny Gilyada and family, sa lahat po ng suporta, tumulong, at sa lahat po, maraming salamat po sa ating lahat, sa inyong lahat. Pangalawa, sa ating wife, maraming salamat sa ating mentor, commentator, sa ating nag-aasas ng ating Miss Green. Happy Fiesta po sa ating pong Nazareno. Maraming salamat po. Maraming salamat din po pala sa ating altar server. Of course, sa ating Miss Presider, Father Rico Ponce, and Brother. Maraming salamat po. The family of Malignon, maraming salamat po. Salamat, Brother Joy. Salamat din sa bawat isa na bahagi sa ating banal na pagdiriwang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain tayo ng Panginoon Diyos, ngalan ng Ama, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Nayalay na natin ang banal na misa, kumain ng taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagka natin ang Panginoon at ang bawat isa, ang buong kasarihan. Is a song of forgiveness and the song of gentle mercy of peace.